Okay guys, dumating na po yung ating LHGG LTE-18 na Microtech LTE modem router. At i-unbox na po natin ito, no? Ayan. Meron tayong cards galing kay seller sa IT warehouse. Ayan. Tapos kaso lang may konting dent yung kanyang box, no? Pero nakabalot naman siya ng bubble wrap. Kaya hopefully walang damage yung ating device sa loob. Tignan natin. Okay. Ayan. Ito po yung ating model. LHG series po na device. Ito po ay LTE-18, meaning category 18 na po yung kanyang LTE. Okay. Wala na pong laman itong box. Ito. Kasama natin. Yung kanyang parang tray pala, ganitong itsura. Kanyang tray. Ito yung takip ng tray. Yan. Nandito yung kanyang serial number. Meron siya dito, sticker. Tapos yung kanyang manual. Mga typical na manual po ng mga Microtech products. Ganito. Hindi siya yung parang booklet. Tapos yung kanyang mesh. Magaan lang yung kanyang mesh, no? Sobrang gaan, parang ano lang, dalawang plato na plastic. Ganun lang siya kagaan yung mesh. Tapos yung kanyang materials ay plastic. Ito. Tapos yung kanyang mismong mesh ay metal. Pero manipis, as magaang. Okay. Tapos andito yung kanyang pinakang modem. Yan. Malaki yung modem, no? Meron siyang heatsink dito, which is makapal. Pagka hinawakan mo talagang makapal yung kanyang heatsink. Tapos yan. Malaki din yung kanyang mismong modem talaga. Tapos nandito yung slot nung andyan yung slot nung sa RJ45, yung SIM card slot. Tapos nandito rin yung reset button tsaka mode. Tapos meron pala itong grounding. Yan. Pwede mong kabitan ng grounding yan. Next is yung kanyang PoE adapter, gigabit. Ayan. Tapos nandito rin yung kanyang yung parang tip nung
modem, tapos adapter. Ano pang laman ng adapter? Wala, adapter lang. Tapos meron sa gilid yung kanyang tawag nito, parang zip ties niya. Ito. Tapos ito yung pang ano rin, pang clamping tools. Yan, pwede mo tong ilagay sa dish kasi pang ano 'to, 5 degrees ata na angle. Ayan, pwede mo siyang ilagay diyan para pagka kinabit mo sa pole, kunwari kakabit yan sa pole parang ganyan, at least may parang nakakalso na ganito. Ito, pwede sa itaas. Pagka sa itaas mo nilagay, nakayuko ng kaunti, 5 degrees ata to, nakalimutan ko. Tapos kapag dito naman sa ibaba, nakatingala ng halos 5 degrees. Tapos meron na siyang kasamang yung ground connector. Ito. Kasi dito mo yan ilalagay. Bali magka-clamp ka dyan ng wire. Tapos dito ipapasok mo yan dyan. Yan, papasok mo ng ganyan yan. Pasok mo lang dyan sa loob. Kakapit na yan dyan. Tapos dito mo ikaklamp yung grounding wire. Okay. Tapos meron siyang screws. Ito screws niya para sa ano yata to, sa mga paa. Kasi gagawin dyan, try nating ikabit muna. Gagawin dyan is kakabit mo to dito. Kakabit mo yan dyan. Kailangan natin marinig yung snap. Yan. Ayan. Kakabit mo yan dyan. Tapos, syempre, kailangan niya yung supporting dito. So, try natin ikabit. Right. So, ito ay nasa dito. Right hand side. Ayan. Nag-click. Tapos, ito naman sa left hand side. Ayan. So, ganyan siya. Dito may kakabit yung screws. Tatlong screws ito. Tara, try na natin yung ating LHGG. Ayan. Napansin nyo kanina, mga katek. Ayan. Meron siyang nasasagap na band 1 at band 3. Tapos, meron siyang carrier aggregation na functionality, no? So, try natin yung kanyang speed test. Ay, nawala yung carrier aggregation na band. Ayan po. So, ito po ay peak hours na. 5:30 PM. Ayan. Medyo mababa yung kanyang download dahil nga peak hours na. At yung kanyang upload naman po ay yun, bumababa rin. Ito yung kanyang RSSI, RSRP, tsaka yung SINAR. Okay naman yung kanyang SINAR. RSRQ niya, RSSI, okay lang naman. Sa RSRP ito, check ulit natin, may carrier aggregation na. Speed test natin na meron ganun. Tingnan natin kung magbabago ba yung speed. Nawawala-wala kasi. During peak hours talaga, mga ka-tech farm, no, medyo mahina ang kanyang signal. Ayan. Mababa lang yung kanyang upload.
no, less than 1 megabits. And ganyan yung kanyang performance mga ka-Tech Farm sa peak hours. Ayan. At band 1 at band 3. Oops, try ulit natin. Nakuha ulit siya ng band 3. Tingnan natin kung mag-i-improve. Nawawala agad, bumibita. Peak hours kasi. Ayan po, ka-Tech Farm. Ito po ay LHG LT18 Cat 6, LT18. Yan po yung kanyang upload and download. Medyo mababa po yung kanyang nakakuhang speed, no? Kumpara natin sa ibang ISP. Ito may band 3 ulit. Try natin kung makakaabot pa tayo. Wala ka agad siya. May bitaw-bitaw yung band 3. Ayan. Sobrang baba ng upload. 0.1, hindi man lang nag 1 megabits. Oops, may band ulit. Pagka ayun o, and then ganun din. Mas maganda yung kanyang speed pagka merong carrier aggregation, pero hindi siya stable yung carrier aggregation niya kasi minsan nawawala. And maganda yung kanyang speed. Maganda yung kanyang speed, oh. Basta naka-carrier aggregate. Yan. Gumaganda yung speed niya kapag nandito lang talaga to. Itong dalawang band 3 at 15 MHz. Ayun yung kanyang speed. Pero bumabagsak siya minsan pagka nawawala na yung carrier aggregation. Meron kasi makasagap ng signal pagka po talagang peak hours. Ayun. Test ulit natin, no? Ay, bumaba na naman yung kanyang upload speed. Medyo hindi siya stable, pero okay na rin to yung ganito mga ka-Tech Farm, no? Pwede na rin natin tong magamit. Pero kumpara ko sa iba, I think mas maganda pa rin yon kumpara dito, no? Considering the price, medyo may kamahalan din siya. Ayun lang mga ka-Tech Farm, no? At nasubukan natin yung kanyang speed, kung okay ba siya. Para sa akin yung ganitong speed po, kapag meron lang carrier aggregation ay maganda na. Pero most of the time wala siyang carrier aggregation, kaya ito yung normal speed niya. Medyo mababa talaga, pero kung dead spot naman talaga yung area nyo, etong speed na to ay maganda na po. Ito po kasi ay peak hours na. Napakagandang speed na po nito. Pwede na po ito pang browsing, pero not sure po kung hindi ito pwede pang gaming o kaya pwede siguro pang video call, pero hindi ganun kaganda yung kanyang magiging resulta. Okay, ayan. So yun lamang po mga ka-Tech Farm.